Nagsimula ang palabas kay Jake Hunter na kararating lang sa isang liblib na village. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang bar para uminom ng beer. Ngunit isang babaeng waitress ang naakit sa ugali ni Jake. Sinubukang akitin ng babae si Jake sa kanyang pagsayaw. Pero nagselos ang isang binata na nagngangalang Bobby nang makita iyon. Dahil matagal na pala na may crush si Bobby sa waitress pero lagi siyang tinatanggihan nito. Si Bobby saka lumapit kay Jake at hinamon siya sa isang one-on-one na laban para makuha ang puso ng waitress. Subalit si Jake na gusto lang talaga uminom ay lumabas ng bar. Ngunit patuloy pa rin sa pagsunod si Bobby sa kanya. Ininsulto pa niya si Jake bilang isang duwag na matanda. Sinubukan niyang umalis pero hinayla siya ni Bobby kaya naman gumanti si Jake at binasag ang mukha ni Bobby sa isang misa. Kasabay nito sumulpat ang isang lalaki na nagngangalang Nichols kasama ang isang grupo ng mga pulis. Si Nichols ay isang chief sa lugar na ito at ang kanyang mga kasama ay isang corrupt na mga pulis. Dahil si Jake ay nasangkot sa isang gulo sa kanilang nayon. Kaya naman dinala si Jake sa pinakamalapit na police station. Sa police station na pag-alam na si Bobby ay biological na anak pala ni Nichols na isang village chief. Hindi tinanggap ni Nichols na grabing binugbog ng foreigner ang anak niya sa kanyang village. Kaya tinanong ni Nichols si Jake kung saan siya nagmula at kung ano ang pakay niya sa pagpunta sa village. Napag-alaman na hindi gusto ng mga tao sa village ang mga dayuhang pumapasok sa kanilang lugar. Lalo na raw ang mga brutal na tao tulad ni Jake. Pero tahimik lang si Jake at ayaw sagutin ang lahat ng mga tanong. Dahil dito nainis si Nichols at balak siyang hampasin. Gayunpaman hindi niya iyon ginawa, dahil tinawag siya ni Maggie na kanyang nakababatang kapatid na nagsabi sa kanya na umuwi kaagad para mananghalian. Ngunit bago umalis ay inatasan ni Nichols ang tiwaling pulis na turuan ng leksyon si Jake. Kung hindi dumating si Kim baka namatay na si Jake sa suffocation. Agad na pinaalis ni Kim ang mga tiwaling pulis. Si Kim ay humingi ng paumanhin kay Jake dahil sa malupit na pakikitungo ng mga opisyal sa kanyang baryo. Pagkatapos ay tinanggal ni Kim ang mga posas sa kamay ni Jake. Ngunit pagkatapos na makalabas pinagbantaan ni Jake si Kim gamit ang sarili niyang baril tapos tumakas si Jake sa police station. Habang ninanakaw ang sasakyan ng sheriff. Samantala sa lugar ni Nichols, siya ang pinakamayamang tao sa kanilang baryo. Pagdating sa bahay, agad na pinagalitan ni Nichols ang anak na mahilig manggulo, dahil sa tuwing manggugulo si Bobby ay kailangang lutusin ito ni Nichols sa maruming paraan. Tinanong ni Nichols si Bobby kung kilala niya si Jake at bakit kailangan niya itong labanan. Sumagot si Bobby na hindi, si Bobby ay nagalit lang dahil sa isang selos. Sa hapagkainan tinanong ni Nichols si Bobby para alamin ang background ni Jake. Dahil sa police station kanina nakahanap si Nichols ng litrato ng isang babae sa jacket ni Jake. Dahil kilala ni Nichols ang babae sa larawan na naging ex-girlfriend ni Bobby. Ang babaeng ito ay kilala bilang si Melissa na pinatay isang taon na ang nakakaraan. Curious si Nichols na gustong malaman kung ano ang relasyon ni na Jake at Melissa. Dahil naramdaman ni Nichols na ang pagdating ni Jake sa nayon ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Melissa. Si Jake na papunta na ngayon kung saan. Papunta na pala ngayon si Jake sa lugar ni Nichols. Napag-alam na si Jake ay dating sundalo ng Special Forces. Nakatanggap si Jake ng tawag sa radio mula kay Kim, na nagsasabi na naibalik ni Jake ang kotse na kinuha niya. Ngunit dumanggi si Jake at sinabi na ibabalik niya ito pag natapos na ang kanyang gawain sa nayon. Ang layunin pala ni Jake sa nayon ay walang iba kundi ang hanapin ang kanyang anak. Kung saan ang dating kasintahan ni Bobby na si Melissa ay ang biological na anak ni Jake. Si Melissa ay nawala sa nayon at si Jake hindi niya alam na namatay na ang kanyang anak isang taon na ang nakakaraan. Samantala si Nichols at ang kanyang kapatid na babae na nakikipagkita sa kanilang mga kasamahan sa negosyo. Lumalabas na si Nichols ay isang pinuno ng mafia, sa pagkukunwari bilang isang chief ng nayon at nagpapatakbo ng isang ilegal na negosyo. Pagkatapos ng meeting si Nichols ay nag-relax sa labas ng bahay. Pero biglang sumulpat si Jake sabay tutok ng baril kay Bobby. Tinanong ni Jake kung nasaan ang kanyang anak, dahil suot ni Bobby ang bracelet ni Melissa. Dahil dito nalaman nila na si Jake ang tunay na ama ni Melissa. Ang pagdating ni Jake sa nayon ay walang iba kundi ang hanapin ang kanyang anak. Na may mabigat na loob sinabi ni Bobby kay Jake na si Melissa ay namatay isang taon na ang nakakaraan. Dahil sa labis na dosis ng mga ilegal na bagay noong sila ay abala sa pakikiparty. Nalungkot si Bobby sa pagkamatay ng kanyang dating nobya. Nang marinig ito, syempre galit na galit si Jake nang malaman na namatay ang kanyang anak sa ganoong paraan. Sinisi ni Jake si Bobby kung bakit niya pinatay niya ang kanyang anak. Hanggang sa hindi nag-iisip ay agad na binaril ni Jake si Bobby. Nang makita ni Nichols na namatay ang kanyang anak, syempre galit na galit si Nichols pero wala siyang magawa dahil may hawak na baril si Jake. Tapos binaril si Jake ng nakababatang kapatid ni Nichols mula sa taas ng terrace. Si Jake tapos tumakbo papunta sa gitna ng garden. Tapos inatasan ni Nichols ang mga tauhan niya na agad na hulihin at dalhin si Jake sa kanya.
Hanggang sa isang habulan ng mga putok ang nangyari. Si Jake ay nasugatan ay sinubukang tumakas habang nakikipag-away. Tapos nagtago si Jake sa water machine at nung nilapitan ng mga tao ni Nichols. Si Jake ay agad na lumabas at isa-isa silang pinatay. Si Stone ay isang corrupt na hepe ng pulis na tao rin ni Nichols. Mukhang hindi tinatanggap ni Stone na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay pinatay ni Jake na nag-iisa. Dahil dito nangangailangan ng karagdagang mga tropa si Stone. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanyang kasamahan sa istasyon ng pulisya. Ang kasamahan ni Stone ay pinangalan ng Bartlett, subalit hiniling ni Stone kay Bartlett na ilihim ito kay Sheriff Kim. Dahil nag-aalala si Stone na baka malaman ni Kim na isang malinis at matapat na opisyal ang tungkol sa kanyang kabulukan na nagtatrabaho para kay Nichols. Pagkaraan ay dumating si Bartlett, gayunpaman ang pulis ay nawala ng bakas kay Jake na nandoon pa rin sa malawak na ari-arian. Si Stone pagkatapos ay nagpalipad ng ilang drone upang mapadali ang kanilang paghahanap. Pagkatapos ng halos isang oras sa plantasyon ay hindi pa rin nila nahanap si Jake. Natagpuan na lamang nila ang mga tao ni Stones na nakahandusay na walang buhay na ikinatakot ni Bartlett at nagpasya siyang umalis. Ngunit nang lumabas siya ay naharangan siya ni Jake. Ngunit walang plano si Jake na patayin siya, sa halip ay nag-iwan ng mensahe kay Sheriff Kim na makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon ay nagtago si Jake sa isang kubo at dinamot ang kanyang sugat at nagpahinga din sandali. Sa wakas ay nakarating si Bartlett sa istasyon ng pulisya at agad na nag-relay ng mensahe mula kay Jake kay Sheriff Kim. Ibig sabihin ay gusto ni Jake na makipagkita kay Kim sa farm. Sa pagsapot ng gabi si Stone pagkatapos ay pumunta kay Nichols at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang team na nabigo pa ring mahanap si Jake. Kaya nangako si Stone at ang kanyang team na magpapatuloy sa paghahanap kay Jake. Naroon din ang amo ni Nickel na humiling na lutusin agad ang isyong ito. Dahil kung hahayaang magtagal ay nangangamba ito at baka kumalat sa publiko. Samantala naguguluhan pa rin si Sheriff Kim dahil gusto ni Jake na makipagkita sa kanya. Iminungkahi ni Bartlett kay Kim na sumunod sa gusto ni Jake, dahil kung tatanggihan ang gusto nito ay pinangangambahan na lalo pang maging brutal si Jake. Dahil nasaksihan ni Bartlett na marami sa kanyang mga tauhan ang namatay dahil sa kalupitan ng isang dating Special Forces. Habang si Jake na inaalala ang pagsasama nila ng kanyang anak na si Melissa, lumalabas na hindi talaga gusto ni Melissa si Jake. Dahil sa kanyang propesyon bilang isang Special Forces na madalas na iniiwan si Melissa mula pa noong bata pa ito. Sa katunayan sinisisi pa rin ni Melissa si Jake sa pagkamatay ng kanyang ina na namatay habang naka-duty si Jake. Nakaramdam ng labis na pagkagilty at pagsisisi si Jake sa pagpapabiil sa kanyang maliit na pamilya. Kung kaya't ang anak na kanyang minamahal ay namatay ng kakilakilabot. Kinabukasan ang kasamahan ni Nichols ay dumating, na si Murphy. Si Murphy ay isang dating Special Forces General na nagkataon na dating superior din ni Jake sa militar. Iminungkahi ni Murphy kay Nichols at sa kanyang kapatid na babae na magtago kaagad sila hanggat si Jake ay gumagala pa sa paligid. Dahil si Nichols at ang buhay ng kanyang kapatid ay malamang na nasa panganib. Pamilyar si Murphy kay Jake na isa sa mga pinaka-brutal na dating Special Forces. Si Jake ay hindi hahayaang mamuhay ng mapayapa ang pumatay sa kanyang anak. Kahit na may 12 ng armadong tropa si Nichols ay wala pa rin iyon kay Jake. Subalit hindi pinansin ni Nichols ang payo ni Murphy at sa halip ay mayabang na sinabi na mamamatay muna si Jake sa kanyang mga kamay. Hindi hahayaan ni Nichols na makalabas ng buhay si Jake sa kanyang hardin ang pumatay sa kanyang anak. Habang siya ay mahimbing na natutulog si Jake ay inatake ni Stone at ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa huli ay napatay silang lahat ni Jake at pagkatapos ay kinuha si Stone bilang bihag. Dumating si Sheriff Kim sa plantasyon at nakipagkita ng diretso kay Jake. Si Jake saka sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang anak na pinatay ni Nichols. Nag-report din si Jake sa oil business ni Nichols na lumabas para lang pagtakpan ang kanilang ilegal na negosyo sa plantasyon. Maraming inosenteng babae ay pinatay ni Nichols kabilang ang sariling anak ni Jake, gayunpaman si Nichols ay laging nakatakas sa batas dahil siya ay tinulungan ng mga tiwaling pulis. Sinabi ni Jake na kung hindi naniniwala si Kim sa kanya ay maaari niyang suriin ang listahan ng mga nawawalang tao sa istasyon ng pulisya. Doon ang lahat ay malinaw na recorded kabilang ang pangalan ni Melissa. Sinabi ni Jake kay Kim na makipagtulungan para mapabagsak si Nichols at ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit tumanggi si Kim na makipagtulungan kay Jake dahil sa aalamin pa niya ang katotohanan. Ilang sandali pagkaalis ni Kim ay agad na tinanong ni Jake si Stone tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Tahimik lang siya sa una, ngunit pagkatapos na pahirapan ni Jake si Stone, ay sa wakas ay nagsalita na si Stone. Talaga si Melissa ay hindi agad namatay mula sa isang labis na dosis at siya ay maliligtas kung siya ay dinala sa hospital sa oras. Ngunit si Stone at ang iba pang mga tiwaling pulis ay ginahasa si Melissa na naghihingalo. Nang alam niyang ang kanyang anak na babae ay ginahasa ng mga tiwaling pulis, syempre galit na galit si Jake hanggang sa hindi nag-iisip ay agad na tinapos ni Jake si Stone.
Hindi makapaghintay si Jake na tapusin lahat ng mga kasangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang pagkamatay ni Stone at lahat ng mga tiwaling pulis ay nakarating sa superiors ni Nichols. Kaya humingi siya ng tulong kay Murphy para matigil agad ang brutalidad ni Jake. Pagkatapos ay pumunta si Murphy kay Sheriff Kim sa istasyon ng pulisya para sa tulong upang matigil na ang mga aksyon ni Jake. Matapos ang kasunduan ay sinimulan nilang ayusin ang isang diskarte upang tambangan si Jake sa plantasyon. Tinawagan ni Murphy si Jake, saka pinayuhan si Jake na agad na sumuko ng mabuti. Dahil kung hindi ay ipapadala niya ang daan-daang tropa ng army para mahuli si Jake sa plantasyon. Siyempre tumanggi si Jake na sumuko, kahit na ang nagpayo sa kanya ay dating superior na iginagalang niya ng husto. Ipagpapatuloy ni Jake ang kanyang misyon na tapusin si Nichols at ang kanyang mga alipores. Si Jake ay hindi aalis sa plantasyon hanggat hindi matatapos ang kanyang paghihiganti. Sinabi pa ni Jake kay Murphy bilang isang general na nagtataguyod ng hustisya. Si Murphy ay dapat nasa kanyang panig at hindi sa panig ng tiwaling punong nayon. Nang marinig ito, si Murphy ay napatahimik lamang sa pag-iisip tungkol sa mga salita ng kanyang dating nasasakupan. Gayunpaman napilitan pa rin si Murphy na magpadala ng daan-daang sundalo ng Special Forces para bantayan ang tirahan ni Nichols. Dumating si Jake sa lugar ni Nichols, at direkta siyang sinusubaybayan ni Murphy sa pamamagitan ng radio monitor na naging mas brutal si Jake. At sa huli ay tinapos niya ang karamihan sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan si Jake ng pagsabog ng granada na siyang ikinasugat niya ng husto. Dahil dito nagpa siya si Jake na magtago sa kalapit na simbahan. Dahil alam niyang marami sa kanyang mga tauhan ang napatay at si Jake ay malubhang nasugatan. Si Murphy, Kim at Bartlett ay agad na pumunta sa lugar, ngunit pagdating sa lokasyon ang sasakyan ni Murphy ay tinambangan ni Jake. Ang layunin pala nina Murphy at Kim ay hindi arestuhin si Jake, kundi tulungan siya sa pag-aresto kay Nichols at sa kanyang grupo. Dahil hindi lang ang anak ni Jake ang naging biktima ng mga krimen ni Nichols, kundi 12-12 ng iba pang mga babae. Si Nichols ay nagpapatakbo din ng human trafficking business, samantalang si Nichols at ang kanyang kapatid ay nananatili sa kanilang mga magagandang lugar. Kahit na ang daan-daang armadong puwersa na nagbabantay sa kanila ay napatay ni Jake. Tapos biglang sumulpat si Jake sa base at natagpuan si Nichols at ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos si Jake ay nagtatanong kay Nichols tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Noong una ay pinili ni Nichols na manahimik, ngunit ng pagbabantaan ni Jake na papatayin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Nichols ay walang pagpipilian na ibuka ang kanyang bibig. Lumabas na buhay pa si Melissa matapos halayin ng kanyang mga tao at gayon din ng mga corrupt na pulis. Gayunpaman si Nichols sa halip ay pinatay si Melissa para protektahan si Bobby ang kanyang nag-iisang anak. Sa huli si Melissa na naghihingalo ay nalunod. Lumabas na ang nakababatang kapatid na babae ni Nichols ay kasama rin. Ang pag-amin ni Nichols ay near-record at naging napakatibay na ebidensya para ilagay si Nichols sa bilangguan. Gayunpaman si Jake na nababalot ng galit at paghihiganti ay hindi tinanggap na si Nichols ay makulong lamang. Balak niyang patayin si Nichols sa isang brutal na paraan tulad ng naranasan ng kanyang anak. Subalit nagawa ni Murphy na pakalmayan si Jake, sa huli ay hindi tinuloy ni Jake ang kanyang intensyon. Sa huli si Nichols at ang kanyang kapatid na babae ay dinala sa Central Prison. Habang si Kim ay agad na tinulungan si Jake na naghihingalo. Habang hinarangan ni Murphy ang sasakyan ng pulis na naghahatid kay Nichols at sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay binaril ni Murphy si Nichols at ang kanyang nakababatang kapatid na babae at namatay. Nagkaroon din ng sama ng loob si Murphy kay Nichols para sa pagpatay sa anak na babae ni Jake na itinuturing niyang sariling apo. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.